Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 1, 2024, Sabado. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Justino, isang martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol San Judas, chapter 17, verses 20 to 25. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit o damit nilang tigma ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at wini-welcome natin ang pinakaunang araw para sa buwan ng Hunyo. Tayo po ay nangalahating taon na o nakakalahati ng taong 2024. At sa pagsisimula natin naman sa atin pong pagninilay ngayong unang araw o unang Sabado ng buwan ng Hunyo, ang sulat ni Apostol San Judas. Hindi po ito yung si Judas na nagkanulo sa kanya, kundi isa sa 12 alagad ni Jesus ay sumulat din at ngayon ay bagamat bihira po natin itong mabasa ang sulat ni Apostol San Judas, pero dito po ang kanyang paalala na maging matatag tayo sa atin pong pagpapahayag ng mabuting balita, lalo na yung bahagi po dito na sinabing kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sinabi nag-aalin, mga nagdududa at mga ayaw pang maniwala sa mga sinasabi ng mabuting balita, lalo pa sa panahon ngayon. Halimbawa, sa usapin natin tungkol sa divorce. At maraming tao po ang hindi nakakaunawa sa pinaninindigan ng simbahan kung bakit hindi tayo pumapayag sa divorce. Pero ngayon, siguro sa kontekstong ito, maganda na tanggapin natin at pagnilayan itong sulat ni San Judas na sinasabing kahabagan at tulungan ang mga nag-aalinlangan, sagipin ang mga nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Yung bang tamang attitude natin dapat sa mga tao na nalilito at naliligaw at dahil sa kanilang pagkalito ay kung ano-ano ang mga binibitawang salita sa simbahan, muli sa mga tao sa simbahan o sa mga taong hindi pumapanig sa divorce na sinasabi nilang pinapahirapan natin ang mga tao, lalong-lalo na ang mga mag-asawa na maging maligaya dahil sa pagtutol natin. Pero, diba, maganda rin na mapagnilayan na sana maintindihan nila pagdating ng araw na pinoprotektahan lang natin yung mas maraming pamilya na po pwedeng masira dahil sa mga maling konsepto, maling pananaw tungkol sa divorce law na gusto natin na magkaroon tayo. Sabi nga, magkaiba lagi, meron dalawang bahagi lagi na magiging reaksyon, maaring payag sila, maaring hindi. Kaya nga dito merong mga nagsasabi din na bakit kung ayaw ninyo, bakit ayaw ninyong ipagkaloob sa iba. Pero bakit nga natin ipagkakaloob sa iba kung alam naman natin na ikakasama ito ng buhay ng pamilya, lalong-lalo ng buhay ng mga anak. Pero dito, sabi nga ni San Judas ay
unawain. Para bang yun ang gusto niya sabihin mo. Unawain sila at kahabagan dahil na medyo kapos ang kanilang pag-unawa, naliligaw pa. Pero ang sinabi rin niya ay mag-ingat din tayo. Kasi minsan sa either sila ang makumbinsi natin at madala sa tamang pananaw, sa tamang pagkaunawa, o tayo ang makumbinsi nila na umanib o sumang-ayon sa mali nilang mga pagkilala. Yun lang naman po, no? Sana po talagang tuluyan natin na lawakan, no, ang ating pangunawa. Huwag tayong panghinaan ng loob kung sakaling meron talagang tao na hindi makakaunawa sa ating pong mga ipinaglalaban o pinaninindigan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.